Maiinit na balita ngayong tanghali. Pagre-release ng nasa 27 billion pesos na pondo para sa allowance ng health workers, inaprobahan na ng Department of Budget and Management. Distribusyon ng allowance uumpisahan bukas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinarerepaso ang e-visa system para sa Indian nationals. Department of Trade and Industry naglabas na ng listahan ng suggested retail price ng school supplies. DepEd tiniyak na hindi maapektuhan ng pagbabago ng liderato ang paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Random drug testing sa mga driver at konduktor sa EDSA busway iminungkahi ng Department of Transportation. Matinding pinsala iniwan ng Hurricane Beryl sa dalawang isla sa Grenada. At kauna-unahang Pilipino na magsisilbing flight attendant sa Malaysia Airlines, kilalanin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 4, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Walang pangangailangan na baguhin ang foreign policy ng Administrasyong Marcos upang maresolba ang usapin sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng isang political analyst sa gitna ng patuloy na pangaharas ng China sa karagatang sakop ng bansa. Sa kabila nito, dapat umano magkaroon ng dagdag na hakbang ang pamahalaang Pilipinas para maresolba sa mapayapang paraan ang usapin na ito sa Beijing. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi nararapat baguhin pa ng Pilipinas ang polisiya o relasyon nito sa China sa gitna ng nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa political science professor at analyst na si Dennis Coronacion, medyo komplikado ang relasyon ng dalawang bansa. Maraming aspeto ang nakapaloob sa bilateral relations nito, kabilang na dito ang ukol sa kalakalan at pamumuhunan na hindi maaaring isantabi ng pamahalaang Pilipinas. I don't think na the foreign policy regarding the West Philippine Sea and the relations with China should change. Kapag ngayon may problema tayo with in terms of sinabi mo, geopolitical issue on the West Philippine Sea. So does it mean na hindi na mag-invest sa atin ang China o kaya puputulin ng economic relations ng China sa Pilipinas? Well, ang sagot ko doon, tingin ko hindi. Kasi nga, hindi naman ganun kasimple yung ugnayan ng dalawang bansa. Meron pa yung ibang aspeto. Oo. Pero I'm not saying na hindi maapektuhan yung economic natin, yung goal ng current administration to increase or to sustain economic growth. Noong 2018 at 2019, patuloy na nangunguna ang China sa may malaking pamumuhunan sa Pilipinas batay sa datos ng Board of Investments. Malaking porsyento nito ay inilaan sa sektor ng information technology, communications, manufacturing, real estate at electricity. Bukod pa ito sa maraming produkto at raw materials na inaangkat ng Pilipinas mula sa China tulad ng electronic parts at semiconductors. At upang maresolba sa mapayapang paraan ng usapin sa West Philippine Sea, ayon kay Professor Coronacion, dapat dagdagan ng pamahalaan ng back channel o diplomatic channels nito sa China. Kung meron man ako isa-suggest, is dagdagan lang yung mga back channels. Okay. Oo. O yung diplomatic channels. Kasi pwede namang, hindi naman porket nagkakaroon ng mga skirmishes. Okay, may mga ganyang incidents sa West Philippine Sea. Hindi na natin pwede i-explore yung back channel, for example, o diplomacy. In fact, all the more na importante yan . Nagpapatuloy ang pulong sa Philippine-China Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. Isa itong paraan ng dalawang bansa upang talakayin ng issue sa West Philippine Sea. Una na ring inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may gagawin ng dagdag na hakbang ang pamahalaang Pilipinas sa isyu na ito sa West Philippine Sea.
bagay na hindi na idinetalye pa ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang proseso para sa e-visa transaction ng mga Indian national. Ito ang naging direktiba ng Pangulo sa idinaos na pagpupulong kasama ang Private Sector Advisory Council sa Malacanang. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung dahilan nitong kautusan ng Pangulo na pabilisin yung proseso para sa e-visa transactions ng Indian nationals? Yes, Aga, ang direktiba ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng kumpiyansa nitong makatutulong sa pagpapalakas ng turismo sa bansa ang pagpapabilis sa pagpoproseso ng e-visa para sa mga Indian nationals. Nagbigay kautusan si Pangulong Marcos para pag-aralan kung paano mapapaikli ang proseso sa pagkuha ng e-visa ng mga Indian nationals. Napagalamang kailangan pa rin personal na magpunta ng mga Indian nationals sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para makakuha ng visa. Kaugnay nito, inirekomenda naman ni LT Group President and CEO Lucio Tan III na magkaroon ng third-party service provider na magpapatakbo sa e-visa system. Sa kasalukuyan ay nasa testing stage pa ang e-visa system para sa Indian nationals na nagwo-walk-in sa Embahada ng Pilipinas sa New Delhi. Ang streamlining sa e-visa system para sa Indian nationals ay iniutos nga ng Pangulo dito sa isinagawang PISAC Tourism Sector Group meeting sa Malacanang. Yan muna ang ating update. Balik sa Waga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Walang Pilipinong napaulat na nasaktan o nasawi sa Category 5 Hurricane Beryl na tumama sa island of Grenada sa South America. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sila sa mga kinauukulang lokal na pamahalaan. Pinapayuhan naman ng embahada ang mga Pilipino na nakatira sa mga lugar na daraanan ng bagyo na magpatupad ng ibayong pag-iingat. Tinatayang nasa 9,000 ang Pilipino ang naninirahan sa Caribbean. Pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang pagbasa sa 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill bukod sa nalalabing priority measures ng Marcos administration. Samantala, nasa huling yugto na ng paghahanda ang House of Representatives para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang pagpasa sa 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill bukod sa nalalabing priority measures ng Marcos administration. Batay kay House Speaker Martin Romualdez, magdodoble kayod ang Kamara upang maipasa ang panukalang pambansang pondo. Ito ay bago ang adjournment ng sesyon sa end of September 2024. Giit ng House Speaker, titiyakin ng Kamarang may sapat na pondo para sa edukasyon, agrikultura, modernization ng armed forces, infrastruktura at iba pang proyekto ng PBBM administration. Oras namang maipasa ang General Appropriations Bill sa Kamara, isusumite ang panukalang pambansang pondo sa Senado. Samantala, naglibot at nagsagawa ng inspeksyon sa mga pasilidad ng House of Representatives araw ng Miyerkules, July 3, si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, may bahay ng House Speaker. 18 araw ito bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung sa Senate, di ba, will be on that side. Patuloy ang pagsaayos sa ilang bahagi ng Kamara para sa annual event. Kasalukuyang chairperson ng House Committee on Accounts si Congresswoman Yeda. Ang komite na nangangasiwa sa internal budget ng House of Representatives, kabilang na ang budget preparation, submission at approval, disbursements, accounting at financial operations. Nasa huling yugto na ng paghahanda ang House of Representatives para sa ikatlong SONA ni PBBM. Araw ng Martes, July 2 nang isagawa ang SONA Interagency Meeting sa Palasyo ng Malacanang sa pagitan ng mga opisyal ng House of Representatives, Senate at Office of the President. Kasama rin sa pagpupulong ang Philippine National Police at Metro Manila Development Authority. Sa July 15, nakatakda ang huling pagpupulong ng interagency para sa SONA preparations. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng nasa 27 billion pesos na pondo para sa natitirang Health Emergency Allowance o HEA claims. Ang HEA ay kompensasyon para sa mga healthcare workers na nagserbisyo at nagsakripisyo noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Saklaw nito ang iba't ibang sektor ng healthcare services, kabilang na ang mga nagtatrabaho sa ospital, klinika at iba pang healthcare facility. Ayon sa DBM, nakatakdang ipamahagi bukas ang nasabing allowance para sa health workers. Nagsasagawa na ng investigasyon hinggil sa ulat ng data breach na kinasasangkutan ng email ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA spokesperson Maria Teresita Daza, noong Miyerkules ay may natanggap ang ahensya ng ulat na ibinebenta online ang email data ng kagawaran. Ang umano'y data breach ay unang iniulat ng isang grupo ng cybersecurity enthusiast sa ilalim ng handle na Deep Web Connect. Sinabi ng grupo na ang sensitibong email data mula sa kagawaran ay ibinebenta ng theater actor na tinukoy bilang Cheng Yi. Sasapat pa hanggang Pebrero ng susunod na taon ang supply ng sibuyas sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Nais naman palawigin pa ng kagawaran ang pinatutupad na ban sa importasyon ng sibuyas para makatulong sa mga lokal na magsasaka. Narito ang report ni Harry Ilagan. So, lalabas na mga 8 months, July, August, September, October, November, December, January, hanggang February, we still have enough supply. Kumukonsumo ang Pilipinas ng nasa mahigit na 21,000 metric tons ng sibuyas kada buwan, 17,000 metric tons sa pula at 4,000 metric tons sa puting sibuyas. Ayon sa Department of Agriculture, may 162,000 metric tons pang supply ng pulang sibuyas sa ngayon at 11,569 metric tons sa puting sibuyas. Kaya sasapat pa ito hanggang Pebrero ng susunod na taon. So most likely between 7 to 8 months yung total na pwedeng itagal ng ating level of stock ngayon na sibuyas. Sa tindahan ng gulay ni Mang Rodrigo sa Mega Q-Mart, limitado lang ang sinusupply na sibuyas sa kanila ng kanilang supplier upang mabigyan lahat ng mga nagtitinda. Anya nasa 4 hanggang 5 sako ng sibuyas kada araw ang nauubos nila. Ang sinusupply lang naman sa amin, limitado. Hindi naman yun talaga maramihan na Kaya minsan nauubos, minsan may natitira konti-konti lang. Nananawagan naman si Nanay Norma sa DA na huwag munang mag-angkat ng imported na sibuyas para may benta niya agad ang mga tira niyang supply ng sibuyas. Huwag munang tumanggap ng imported para yung product natin ma-dispose pa natin bago dumating ang harvest time. Kaya naman nais palawigin pa ng Kagawaran ng Agrikultura ang importation ban ng sibuyas hanggang Setyembre, lalo na sa mga puting sibuyas, para matulungan ang mga lokal na magsasaka at mga nagtitinda. Marami nga tayong stocks, di ba? Pag pumasok yung imported na mas mura, it will drive down yung price even lower. So we also need to consider yung pagod at hirap ng ating mga magsasaka na. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga magsasaka sa pangunguna ng Samahang Industriya ng Agrikultura Incorporated o SINAG. Inihiling nila sa Korte na mag-issue ng temporary restraining order at ipatigil ang pagpapatupad ng Executive Order No. 62 o ang mas pinababang taripa sa imported agricultural products tulad ng bigas, karne at mais. Ayon sa mga petitioner, bukod sa walang ginawang konsultasyon sa mga apektadong sektor ng industriya kaugnay ng paglalabas ng nasabing kautusan, agrabyado umano dito ang mga magsasakang Pilipino dahil sa inaasahang pagbaha ng imported na produkto sa mga palengke na makakaapekto sa hanap buhay ng mga lokal na magsasaka. Nais din ng mga ito na ipadeklarang walang bisa
at labag sa saligang batas ang buong Executive Order No. 62. Magiging epektibo na sa Sabado, July 6 ang mas pinababang taripa sakaling hindi maglabas ng TRO ang Supreme Court. Sinabi ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA na ilang private schools ang humihiling ng tuition fee increase para sa academic year 2024 to 2025. Ang average na hiling ng nasabing pagtaas ay mula 3% hanggang 12%. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Ilang pribadong paaralan mula basic hanggang sa higher education ang nag-apply para taasan ang matrikula sa susunod na school year ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA. Ayon sa samahan, ang iba sa mga ito ay long overdue na ang tuition fee hikes dahil huling nag-apply ang mga ito bago magka-pandemya. Paliwanag ni COCOPEA Legal Counsel Attorney Christine Carmina Manaog, ito ay para matugunan ang inflation at economic difficulties. Kaya hindi rin talaga maiwasan ang tuition hike na 3% hanggang 12% depende sa rehiyon o lugar sa bansa. The teachers and school employees also rely on the schools for their daily living. So if hindi kami mag-a-adjust, if hindi mag-a-adjust ng schools, mapapag-iwanan yung salaries ng ating mga school employees and sila rin mismo hindi makakatustos ng kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dagdag ni Attorney Manaog na kailangan din talaga ng mismong paaralan ang dagdag sa matrikula upang matugunan ang kanilang operational expenses, lalo na at 30% lang ang napupunta para sa paaralan at ang 70% ng karagdagan sa tuition fee ay mapupunta sa mga sahod ng mga guro. Kaya hiling niya na sana ay aprobado na ang ipinasa ng mga pribadong paaralan o kaya naman ay kasalukuyan na itong nire-review. By this time, we are hoping that the applications have been processed and a decision on the applications have been made kasi malapit enrollment season na, malapit na yung opening of classes. So I think may mga ilang schools na tayo or maraming schools na ang naka-receive ng feedback or decision from either CHED or DepEd. Siniguro naman ng mga pribadong paaralan na ang pagtataas nila sa matrikula ay babalik sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng mas dekalidad na serbisyo pagdating sa pagtuturo. Sadyang kailangan lang din talagaan nilang makasabay sa pataas na gastusin sa operasyon ng paaralan lalo't sila ay umaasa lang sa ibinabayad ng mga mag-aaral. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong nalalapit na ang muling pagbubukas ng klase, naglabas na ang Department of Trade and Industry ng listahan ng suggested retail price ng mga school supplies. Ito'y upang bigyang gabay ang mga mamimili ukol sa tama at murang presyo sa pagbili ng mga gamit pang-eskwela ng mga estudyante. Mula sa Divisoria sa Maynila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, marami na bang mga namimili ng school supplies dyan sa Divisoria at kumusta yung presyo ng school supplies dyan? Aga ngayong araw nga ay hindi ganoon karami yung mga namimili ng school supplies dito sa Divisoria. At ayon nga sa mga nagtitinda ay kadalasan tuwing Sabado o Linggo yung dagsa ng mga mamimili kumpara kapag ganitong normal na mga araw. Pagdating naman sa presyo aga ng school supply, sa ating pag-iikot dito ay pasok naman ang mga ito sa price guide na inilabas ng DTI. Ang notebook ay nasa 20 pesos kada peraso, habang ang mga pad papers ay naglalaro sa 20 pesos kada 80 leaves. Ang lapis at ballpen naman aga ay 10 piso kada peraso at ang mga pangkulay o coloring materials na 24 na peraso ay nagkakahalaga ng 100 piso. Hinikayat din ng DTI ang mga mamimili na suriin ang mga label ng mga gamit sa paaralan na kanilang bibilhin. Ayon sa DTI, kailangan tingnan ng mga mamimili kung ano ang pangalan at address ng kanilang mga binibili o kaya ang mga importer nito. Para naman sa notebook at papel, kailangan mayroon itong nakalagay na bilang ng mga pahina. Sa mga pangkulay naman, kailangan mayroon din itong bilang at mga salitang non-toxic
na nagpapahayag na ito ay nasuri o nakapasa sa toxicity level na itinakda ng Food and Drugs Administration. Para sa lapis at ballpen, Aga, kailangan ito ay may brand name o trademark, hardness symbol sa lapis at tip classification naman para sa ballpen. Ayon nga sa mga nagtitinda dito, Aga, kadalasan yung dagsa ng mga mamimili ng school supplies ay tuwing papalapit yung pasukan. Kaya ngayon ay sabi nila na hindi pa ganoon nga karami yung mga namimili dito sa Divisoria. Ayon mo ng update, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Pag-aaralan ni incoming Education Secretary Sani Angara ang panukalang itaas sa 50,000 ang entry salary level ng public school teachers. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Angara na hindi lang working condition ng mga guro ang nais niyang isaayos, kundi maging ang kanilang sweldo at benepisyo. Suportado rin ng bagong kalihim ang planong iban o ipagbawal ang mga cellphone at iba pang gadget sa loob ng classroom. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na hindi maaapektuhan ng pagbabago ng pamunuan ng ahensya ang paghahanda para sa pagbubukas ng klase ngayong July 29. Ito ay matapos na i-anunsyo ng Malacanang na si Senator Sani Angara ang napiling pumalit kay Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran. Ayon kay Undersecretary Michael Poa, nagsimula na ang mga aktibidad para sa enrollment, gayon din ang iba pang mga paghahanda para sa pagbubukas ng klase. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang pag-upo ng incoming secretary. Inihayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na posible nang maaprubahan ng Food and Drug Administration ang licensing ng bagong bakuna laban sa dengue ngayong taon. Narito ang report ni Gladys Toabi. Ngayong maulan ang panahon, iniulat ng Department of Health ang pagtaas ng dengue cases sa bansa. Ayon sa DOH, nakapagtala na ang Pilipinas ng 77,867 cases. Mula January hanggang June 15 taong kasalukuyan at 205 deaths. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa higit 60,000 kaso noong 2023 sa parehong panahon. Inaasahan ngayong taon ay maaaprubahan na ng Philippine Food and Drug Administration o FDA ang licensing ng second generation ng dengue vaccine sa bansa na mula sa Japan-based Takeda Pharmaceuticals. The usual process takes about a year. So kung last year nag-apply na sila, anytime this year lalabas. Huwag kayong mag-alala, dadating din sa atin yan. Pero ang importante ngayon, malaman ng mga tao na tumataas ang dengue at makokontrol natin ang vector sa maraming paraan. Aniya, pinag-aaralan ng FDA ang mga isinumiteng requirements ng Takeda Pharmaceuticals. Bagaman makatutulong ang bakuna laban sa tumataas na kaso ng dengue sa bansa, ayon sa kalihim, hindi bakuna ang solusyon kundi vector control lalo na ngayong tag-ulan. Kinausap ko na sila last year at nag-apply na rin sila ng CPR. So yun, hinihintay lang natin ng FDA. Ang FDA medyo aaralin pa yung mga sinasubmit nilang mga requirements at pag na-approve yan, dadating. Pero hindi yung bakuna ang solusyon eh. Ang solusyon talaga vector control. Bawasan ang mosquito. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kumbinsido si dating Department of Health Secretary at ngayon Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin sa panukalang dagdagan ng terminong wellness ang pangalan ng DOH. Ayon sa pambabatas, mas marami pang dapat pagtuunan ng pansin ang Department of Health kaysa sa pagpapalit ng pangalan ng kagawaran. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit tila tutol si Congresswoman Garin na baguhin yung pangalan ng DOH? Aga, wala namang masyadong pagbabago kung papalitan yung pangalan o dadagdagan yung pangalan ng Department of Health o DOH. Yan nga yung reaksyon ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa panukalang dagdagan ang pangalan ng kagawaran. Dating tagapanguna ng DOH si Congresswoman Garin sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tugon ito ng mambabatas matapos na ihayag ni Health Secretary Ted Herbosa na pinag-aaralan nilang
dagdagan ang pangalan ng DOH at gawing Department of Health and Wellness o DOHW. Ayon kay Representative Garin, mas maraming malalaking problema na dapat pagtuunan ng pansin ng ahensya gaya ng suliranin sa tumataas na dengue cases sa bansa. Batay din sa Iloilo lawmaker, may kaakibat pang gastos yung pagpapalit pangalan o pagdadagdag ng pangalan sa Department of Health. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Rosalie Coz. Inihayag ng National Bureau of Investigation o NBI kahapon na ang isa pang Alice Guo na nakatira umano sa Quezon City ay hindi si suspended Bamban Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Ito ay batay sa pinakahuling resulta ng fingerprint examination. Narito ang report ni Dante Amento. Sa resulta ng ginawang pagsusuri ng National Bureau of Investigation o NBI na inilabas kahapon, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na hindi tumugma ang fingerprint ng isang Alice Guo na residente sa Quezon City sa fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Maging ang NBI ay nagtaka kung sino ang taong ito at kung ano ang layo ng paglutang nito. The fingerprint card of this person was again compared. Minatch namin dun sa unang dalawang fingerprint card. Hindi nagmatch. So, eto, hindi ko alam kung sino siya. Dagdag pa ni Santiago, ang malinaw sa ngayon na ang Alice Guo na ito ay hindi si Mayor Alice Guo ng Bamban. Ang tiyak lang sa ngayon na ang alkalde at ang Chinese national na si Guo Huaping ay iisa batay sa naunang fingerprint examination. Ang inaalam lang naman ng Senate, if Guo Huaping, a Chinese national, and Alice Guo, Alice, si Mayor, a one and the same person. So we have already closed that question. One and the same person. Naniniwala ang NBI na maaaring may taong nag-utos na kumuha ng NBI clearance ang taong ito at ang gamiting pangalan ay Alice Guo. Pero hindi rin masabi ng kawanihan kung sino ang nasa likod nito. Nakahanda rin daw sila magbigay ng pabuya sa makapagtuturo sa kinaroroonan nito. Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak ka sa Tarlac. O, bayaran kita ng 20,000. Inaasahang ipipresenta ng NBI ang kanilang findings sa susunod na pagdinig ng Senado sa July 10, 2024. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian itong Miyerkules, July 3 na si Wesley Leal Guo, kapatid ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo, ay isang Chinese national na nangangalang Guo Xiangjian. Lumabas ang revelasyong ito matapos na kumpirmahin ng National Bureau of Investigation o NBI na ang kapatid ni Alice Guo ay may parehong fingerprint kay Guo Xiangdian na isang Chinese national. Ayon sa senador, dumating sa Pilipinas si Guo Xiangjian noong 1999 at nakalista bilang dependent son ni Lin Wenyi na nakarehistro bilang ina ni Guo Huaping sa kanyang Special Investors Resident Visa o SIRV. Pinatunayan na ng NBI na si Guo Huaping at Mayor Alice Guo ay iisang tao lamang. Binigyan diin ni Gatchalian na nagpapakita ang nasabing sitwasyong kung paano umano na manipula ng pamilya Guo ang proseso ng late registration upang makuha sa maling pamamaraan ang pagiging Pilipino. Hinimok din niya ang mga otoridad na ipagpatuloy ang investigasyon sa pagkakaroon ng dalawang individual na nangangalang Alice Guo at binigyan diin ang pangangailangan ng kalinawan at pananagutan sa nasabing issue. Pinag-aaralan ni Senator Nancy Binay na magsampa ng ethics complaint laban kay Senator Alan Peter Cayetano kasunod ng mainit nilang pagtatalo kahapon sa issue ng halaga ng bagong Senate hearing o Senate building. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Binay na kakausapin niya
ang kanyang staff, lalo na ang legal team, kung talagang kinakailangang idulog ang nangyari sa Ethics Committee. Ayon sa senador, inaasahan sana niyang mas alam ni Senator Cayetano kung paano ang tamang pagsasagawa ng hearing bilang mas matagal na ito sa Senado. Ngunit nagulat na lang anya siya nang bigla siyang tawagin itong Marites sa kasagsagan ng diskusyon sa pagdinig. Nagkainitan ng dalawang senador kahapon sa pagdinig kaugnay sa halaga ng ipinapagawang new Senate building na nagresulta sa pag-walkout ni Senator Binay. Iminumungkahi ngayon ng Department of Transportation o DOTR sa Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magsagawa ng mas pinaigting na random drug testing sa mga driver at konduktor sa EDSA Carousel. Kasunod ito ng insidente kung saan nahulihan ng drug paraphernalia at droga ang driver at konduktor ng isang bus. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, paano pa mas paiigtingin pa yung random drug testing sa mga driver at konduktor sa EDSA busway? Ella, ayon nga kay Jonathan Jesmundo, Executive Secretary ng Department of Transportation, posibleng magpulong ang attached agency ng DOTR ngayong araw, kasama dyan ng LTO at LTFRB. Pag-uusapan nila kung papaano paiigtingin ang isinasagawang drug testing sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Partikular sa EDSA busway dahil nga sa insidente kung saan mayroong bus driver ang nahuling mayroong drug paraphernalia at droga noong nakaraang gabi. Ayon sa DOTR, kadalasan kapag peak season lamang nagsasagawa ng random drug test sa mga terminal. Pero pinag-aaralan ngayon na magsagawa na rin ng random drug test kahit sa regular lamang na mga araw. Samantala, hinihikayat naman ng DOTR ang mga commuter na kung merong makitang mga kahina-hinala sa bus ay agad ipag-alam sa mga otoridad upang maaksyonan. Lalo na yung mga bumabiyahe sa gabi kung kailan mas madalas mayroong krimen. May nakabantayan nilang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa mga istasyon ng busway. Sa ngayon, under investigation pa ang huling driver at konduktor ng bus at hinihintay pa ng DOTR ang magiging resulta ng investigasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Naobserbahan kahapon July 3 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pagtaas sa bilang ng volcanic earthquakes sa Canlaon Volcano. Ayon sa ahensya, umabot sa 70 ang naitalang pagyanig sa bulkan mula alas 3 ng hapon nitong Martes, July 2 hanggang alas 12 ng tanghali nitong Miyerkules. May lalim na 20 kilometro ang karamihan sa mga lindol. Nabanggit din sa abiso ang 5 volcano tectonic earthquakes na dulot ng pagbasag ng bato at 85 na mahihinang low-frequency earthquakes na nagpapahiwatig ng paggalaw ng volcanic fluids. Batay sa datos ng PHIVOLCS, may average na 10 lindol bawat araw mula nang pumutok ang bulkan noong June 3 at pinaniniwalaan ng ang pagtaas ng aktibidad na ito ay posibleng dulot ng paggalaw ng magma sa ilalim ng bulkan. Nananatili pa rin sa Alert Level 2 status ang Mount Canlaon. Nagsagawa na ng malalimang investigasyon ng National Bureau of Investigation laban sa mga pulis sa Cagayan na umano'y sangkot sa paluwagan scam. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ngayong nagsasagawa ng investigasyon ng NBI hinggil sa paluwagan scam sa Cagayan. Ano ngayon ang status ng mga pulis na sangkot dito? Yes, Ella, kaugnay nga ng nagpapatuloy na investigasyon, inilagay muna ang 4 na pulis sa ilalim ng restricted status. Sinimulan na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon laban sa 4 na miyembro ng Cagayan Police na umano'y sangkot sa large-scale paluwagan scam sa naturang lugar.
Isinagawa ang investigasyon matapos ang natanggap na higit 150 na reklamo ng Cagayan Philippine National Police at NBI na aabot sa 200 reklamo na may kinalaman sa Ponzi scheme o pyramid scheme na kinasasangkutan ng 4 na tauhan ng Cagayan Police. Ayon kay Police Colonel Julio Corospe Jr., Provincial Director ng Cagayan PNP, ang mga akusado ay nagre-recruit ng maraming mabibiktima. Sinabi rin ito na isa rin sa kanyang asawa ang nabiktima. Immediately, relieve natin itong police na to. Sa Pamplona Police Station, dinala natin sa Cagayan Police Provincial Office for investigation. At doon na nag-umpisa na nagkaroon ng initial investigation. At ulitin ko, huwag kayong matakot na mag-report, mag-file ng complaint sa kapulisan natin na to. At huwag kayong mag-alala, yung police din na involved dito. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pera na na-scam sa pamamagitan ng scheme na ito. Ang mga opisyal na akusado ay inilagay sa ilalim ng restricted status. Sinusuportahan din ng pamahalaang panlalawigan at lungsod ang investigasyon para panagutin ang mga responsable sa umano'y scam. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Umabot na sa 80% ng mga estudyante sa probinsya ng Bulacan ang tapos nang makapagpa-enroll para sa elementary hanggang senior high school level. Gaya ng ibang mga rehiyon, ipinatutupad rin sa Bulacan ang face-to-face online at drop-back system para sa enrollment ng mga estudyante. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, hanggang kailan tatagal yung enrollment at papaano ba ang prosesong ginagawa nila dyan sa Bulacan? Ella, magandang tanghali. Hanggang 26 nga itong enrollment na magtatapos para sa lahat ng mga estudyante na mula sa grade school hanggang senior high school. Pero may mga ilang mga documents silang kailangang fill-upan. Kabilang na dito o dalhin sa mga kindergarten ay photo birth certificate at maging sa mga grade 1. Pagdating naman din sa mga high school ay kailangan din nilang sa mga online ay kailangan nilang mag-fill up ng Google Docs para sila ay makapag-enroll. Ayon kay Dr. Cecilia Custodio, Chief Education Supervisor ng DepEd Bulacan, umabot na sa 80% o mahigit 300,000 na ang total registered na nakapag-enroll ng mga estudyante sa 20 bayan sa probinsya. Bukod pa dito ang mga nakapag-enroll sa DepEd sa mga syudad sa lalawigan. Anya, karamihan sa mga estudyante ay nakasama sa early registration na sinimulan pa noong January hanggang April. Sa ngayon, ongoing ang face-to-face enrollment sa mga grade school student hanggang senior high school. Ang third year high school student na si Elisea Torres ng Malolos Marine Fisheries School and Laboratory, mas pinili na lang mag-online registration para makapasok sa paaralan. Pumasok po ako doon sa Google Docs na pinost nung mismong school na enrollan ko. Tapos doon ko pa finilapan yung form ng pag-enroll. Yung about po sa mga yung nakaraang school, ay yung nakaraang grade or school. Tapos yung mga about po sa birth certificate. Naabutan naman namin ang ilang mga grade 6 student na nagpapa-enroll sa General Isidoro Torres Memorial Elementary School sa Malolos. Anya, mas pinili naman nila na mag-face-to-face enrollment para makita nila ang kanilang paaralan. Pumunta po ako dito sa school na maaga para po mag-enroll ng grade 6, tapos may pinilaban na po akong maging course. Samantala, mula Lunes hanggang Biyernes naman ang enrollment sa face-to-face. Pero pag-araw ng Sabado at Linggo ay pwedeng maghulog sa Dropbox o di kaya naman meron namang online registration na mula Lunes naman hanggang Linggo. Ilan naman sa mga requirements na kailangang dalhin sa school sa mga kindergarten ay ang AR SPED. Kailangan din ng photo birth certificate. At sa grade 1 ay birth certificate pa rin. At sa
report card, maging sa grade 2 at grade 6 ay kailangan naman nila ang SF9 Learners Report Card o Accomplishment Confirmation. Samantala, sa July 29 ay inaasahan na nga na balik eskwela na ang mga estudyante mula sa grade school hanggang senior high school. At yan mo latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Matinding pinsala ang iniwan ng Hurricane Beryl sa dalawang isla sa Grenada sa Eastern Caribbean Sea. Batay sa Grenada's Prime Minister Dickon Mitchell, sa tindi ng epekto ng bagyo, kailangang umpisahan sa simula ang pagtatayo ng mga istruktura. Kita sa satellite pictures ang epekto ng Hurricane Beryl sa northeastern Carriacou Island, Grenada. Sa ulat ng mga opisyal, 98% ng mga gusali ang nagtamo ng pinsala kung hindi man tuluyang nasira. Nasa 7 tao ang iniulat na nasawi sa Caribbean dahil sa bagyo. Nakataas naman ang Category 4 storm ngayon sa Jamaica, kung saan patungo ang mapaminsalang weather system. Libo-libong residente na ang persahang pinalilika sa Northern California, USA dahil sa Thompson Atoll fires. Mahigit 3,000 acres na ang apektado ng sunog. Martes ng umaga, July 2, nang sumiklab ang Thompson Fire at kasalukuyang iniimbestigahan ang dahilan nito. Ilang istruktura ang napinsala ng apoy, subalit wala namang napaulat na casualties. Pinatitindi naman ang sunog ng low humidity, malalakas na bugso ng hangin at mapanganib na heatwave. Ipinagmalaki ng mga leader ng Russia at China ang kanilang maigting na partnership sa pagpupulong ng Shanghai Cooperation Organization sa Kazakhstan. Bahagi ito ng isinusulong nilang anti-Western alliance. Nasa Astana sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping para sa Central Asian Summit. Isa itong Beijing-led regional bloc sa Central Asia, India at Iran. Layo nitong tapatan ng impluensya ng Estados Unidos sa international affairs. Minsan pang pinatunayan ng mga Pinoy ang kanilang husay at talento matapos na maitalaga bilang kauna-unahang Pilipinong flight attendant ng Malaysia Airlines Berhad si Jose Lorenzo o Jolo Malbar. Si Jolo ay bahagi ng prestigious batch 724 foreign crew kasama ang 14 pang mga Pilipina. Sa pamamagitan ng kanyang ipinakitang dedikasyon, adaptability at mga achievement, minsan pang pinatunayan ni Jolo ang kanyang kakayahan na magtrabaho sa aviation industry bagamat dati siyang nasa corporate marketing. Si Jolo ay anak ng ating co-anchor na si Miss Luella de Cordova. Congratulations, Jolo! Congratulations, Jolo! At achievement ito, para kay Jolo. At syempre, congratulations sa iyo, Ella. Thank you, Aga. Congratulations, anak. Talagang super proud ako sa iyo, anak. Kahit naman nung bata pa siya, grade school, high school, panikpanaog ako sa stage para sabitan siya ng ribbon, ng medal. Kaya, congrats, anak. I love you so much. Kaya napakaliwanag din ang message dito ni Jolo, na tayong mga Pilipino ay kaya nating makipagsabayan at mag-excel, di ba? Particular dito sa aviation field na ito na kinaroroonan ni Jolo. Kaya naalala ko lang yung piliin mo ang Pilipinas na, di ba? Merong piliin mo ang Pilipino, di ba? Biruin mo, first time lang na kumuha ang Malaysia Airlines ng flight attendant na Pilipino. At ang dami nilang nag-apply, siguro umaabot ng 1,300. Tapos 23 lang ang nakuha. And luckily na natanggap yung anak ko. Kaya tuwan-tuwa talaga ako sa kanya. Yun, parang may award din ako. Dahil syempre, alam niyo naman po na single mom ako. Ang hangad ko lang naman ay mapagtapos ko ang aking mga anak. At magkaroon sila ng magandang trabaho. Dahil yun lang naman talaga ang maipapamana ko sa kanila.
Napakasarap sa kalooban yan. Masaya si Jolo, ang family ni Jolo, at ikaw bilang ina, syempre. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo ngayong kasayahan, Ella. Huwag mo naman akong paiyak. Kasi ganun yun eh. Syempre, ina, proud ka, di ba? Tapos, syempre, magpa-flashback sa'yo eh. May time na yung pinagdaanan nyo bilang nanay Pero, at anak. Alam mo, Aga, kahit single mom ako, hindi ko pinadama sa kanila na yung paghihirap, pagtsatsaga para sa kanila. Kasi gusto ko lang, ang naiisip lang nila, mag-aaral sila ng mabuti at wala silang iniintindi na problema. Ganun lang yun. At saka gusto ko rin pasalamatan ng UNTV dahil si Jolo, dahil isa siya sa cast dati ng Classroom. Wow. Yan, pati si Abby, yung anak ko din na isa pa, at saka yung pinsan nila si Princess. Galing din siya dito sa UNTV. Wow, congratulations sa iyo sa mga achievement na yan. Congrats, anak! Love you. Salamat sa Diyos. At para po sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 7 na nagsasabi, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.